walang plan tong Davao trip na 'to, eh, parang nag-book lang ako. Itinerary on the spot. Walang itinerary. Kasi usually, yung mga travel namin, lagi ako nagre-ready. Day 1 hanggang sa umuwi, susuotin na damit, mga destination, saan kakain. Ito talaga wala. As in, pagkarating namin ng airport, doon lang ako naghanap. Ayun, actually, ang saya nung tour, sulit na sulit siya. So, worth 5,000 pesos. May driver na, tapos sila nang bahala. Para pinakang tour guide Oo. na. Pero okay siya kasi ang gaganda ng mga lugar na pinuntahan. Mahilig ako sa mga bundok, yung nature, yung una namin pinuntahan, yung Sannenberg. May mga sea of clouds. Oh, yung may Sea of Clouds, Hillside, Mountain View, Umaga kasi dapat aalis kasi nga. 4 a.m. Oo, so All time. para abutan yung Sea of Clouds. Oo. Sulit naman, inabutan naman namin siya. May dinanan tayo yung parang farm ng Oo. mga organic na mostly Bemwa lettuce. yata yun. Bemwa. Oo. Pero So, sobrang quick lang yun. Pero yun, kapag bibili ka ng mga organic na mura lang doon, 90 pesos lang yung mga lettuce. Tsaka organic yung lettuce nila, yung mga pananim nila doon. Ang local restaurant doon, yung Highway 81. pero breakfast lang naman siya. Parang Baguio yung feel. Parang sa tabi siya ng daan, tapos Tsaka, yun nga, ang napansin namin dito, pagdating sa food, ang mura ng mga food nila. Mas masarap. Pero syempre, pinang-special nila lagi. Every meal yata natin meron tayo. Kilaw siya. Kilawin na Oo. tuna. Sana pa yung mga pinuntahan Reels, yun. Nag-ATV naman tayo doon. Nag-ATV o yun. Reels place, parang ano siya. May park, may mga accommodation din. Oo. May konting parang mga pond. So, na-testing yung driving skills mo doon. Oo, pero ako siya. Sulit naman siya. After nun, Oh, Alislag, Kabe. Hilltop. Oo. Restaurant. So yun, maganda rin yung view doon. Kape lang, nag-quick coffee kami, tapos konting merienda. Nakita namin yung mga eagle doon na talagang Sponsored by pinipreserve. companies. And we were surprised na yun pala ay mga sponsored ng mga So parang i-adapt rich siya ng mga, people ano, and ng mga companies. Parang foundation pala talaga siya. O foundation siya. CSR ng mga malalaki. Oo. Kumbaga, new learning din yun sa amin. Yung mga, kung makakita sa TV, yung mga Philippine Eagle. Tsaka si 1,000, yung sa 1,000 bill, si Vigo, yun yung name ng Tapos, eagle. Yung mga kinukuha ni Kuya Kim, ginagamit ni Kuya Kim sa mga show na Matang Lawin. O, si Sus. Andun Si din Sus na. yun. So from here on, kwento ko sa inyo yung mga nangyari dito sa aming trip in Davao. Dito nagpunta kami doon sa Japanese Tunnel. Ito medyo historical tong place na to. Dito daw nagtatago yung mga Japanese soldiers noong araw nung may war pa. So yun si ate, aming tour guide. Enjoy naman siya. Even though may mga sad stories, pero syempre yun, we just learn from it. May mga jail dito, may mga parang office ng mga generals. It's a fun experience. So after nun, nag-lunch muna kami. Ayun, sinama kami ng kuya driver dito sa Junec. Masarap na, mura pa. Then after nun, dumaan na rin kami sa Museo Davaoenyo. Dito naman yung history ng Davao, culture. Marami-rami din kami natutunan. Talagang dito yung mga important artifacts ni Davao. Tapos nag-play din kami ng mga traditional instruments, which is a lot of fun. Siyempre, the next day, dito na kami sa Discovery Shores sa Samal. And as you can see, ang ganda ng view dito. Super exclusive talaga. Of course, medyo may kamahalan din, pero sulit naman talaga siya. Ang regular sasakyan namin is itong electric na vehicle na to. Ilang beses lumabas kami para matry din namin yung mga restaurant around the area, including itong Zagpa. Palagi kaming merong kasamang fish, of course. Yung specialty nila, tuna. And then may daanan kaming cafe. Both me and Belle mahilig sa kape, so hindi pwedeng mawala
ang pagdaan sa mga cafe dito ay nakikita namin itong isang limestone cafe. Pag namin sa Discovery Shores, ginala namin yung mga facilities. Ito, sandbox. Namiss tuloy namin yung mga bata. Ito yung playland nila for kids, obviously. Then, meron din silang version na pang adult. Pero akala ko nung una free ito, pero may bayad pala. Yung mga paggamit ng facilities, may mga video games, may billiards, may videoke, may bar, marami-raming attraction dito sa area na to. And you can tell na talagang mamahalin. Yung smell, yung ambience, exclusivity, talagang makikita mo doon at mararamdaman mo. Ano sino nakita ko yung mga video games, parang hindi naman ito yung mga type of video games na gusto ko, hindi naman ako nagbe-billiard, so I decided, okay, next time na lang. Tuloy pa rin ang gala. Dito naman, nakita namin may gym din siya, yung Fit Studio. Ayan, nung ready na yung room namin, si Kuya driver, tinur niya kami around Discovery Shores. Nakita niya sa amin yung different rooms, yung mga area na possibly hindi namin magala. Dinala niya kami doon sa kapilya. Yeah, it was really good kasi bigla namin naisip mag-asawa, kapag nag-renewal of vows kami, pwede dito. Kapag afford, pwedeng dalhin yung buong family. So kami ngayon sa floating chapel. Finally, dito na kami sa aming room. Makita niyo naman kung gaano kaganda yung view. Kaiba din talaga yung engineering nito, yung design ng buildings nila. First time ko talaga makakita ng mga ganitong style ng hotels. Sobrang enjoy talaga. So yun naman, yung mga typical na makita mo sa rooms, yung amenities. Tapos pakitaan lang namin kayo ng quick room tour ni Belle para makita nyo kung sulit pa room ng Discovery Shores. At syempre, hindi pa rin mawawala yung mga side trip. This one is an island na medyo malayo-layo na yung biyahe actually. Lumabas uli kami. Gusto namin maximize na yung mga major attractions sa areas mapuntahan namin. So, sobrang sulit naman to. So, hindi sa side trip namin, labas kami, then try namin yung mga local food. Ito, may nakita kaming kambingan. Ito, Orly's Kambingan. Lahat ng food dito is obviously kambing. Yung nakita nyo, no pork. So, yan, fresh na sili binigay sa amin. Ito, sisig. Ang approved na approved kay Belle. Kahit masarap yung mga food sa hotel, kumbaga, you wanna try din yung mga local. Na yan, nung pauwi na kami, inatid na rin kami sa motorboat service nung Discovery Shores. Hapon na to, kaya ganyan na yung kulay nung view. Kasabay din namin yung mga employees na dito rin pala sumasakay pag pauwi na. So, ina-assist din nila kami. So, sobrang enjoy din to. Kasi nung pupunta kami, nag-ferry kami. Hindi kami nagkaintindihan na meron palang service yung hotel. So, this time, make sure na makasakay kami and magamit yung service. Siyempre, pabalik na to dun sa main island ng Davao. We'll spend one more night tapos yun, kinabukasan uwi na kami. Sobrang enjoy din tong biyahe na ito. So, bago kami nag-check-in dun sa last hotel namin for this trip, yan, dumaan kami sa Garden Bay, kain muna ng seafood, enjoy din sa mga view. Siyempre, paborito ko, sashimi. Tuna sashimi this time. Si Bella man nag-order ng malaking crab, pahirap ang buksan. So, I think that's it. Just want to share your experience in Davao, and hopefully, if you are planning a trip there, this could be a guide for you para makatipid, para maximize, para ma-enjoy, and most importantly, para talagang sulit yung experience. If you like watching these kinds of videos, we have a lot more. We try and document our travels here in House Karaan. If you like our content, please feel free to hit that subscribe button so be updated for other videos we'll be uploading. Once again, my name's Daddy Lester. On behalf of House Karaan and Mommy Belle, thank you for watching and see you on the next one. Bye bye.